Hello, what's up mga idol? So this is Mark Anthony Roscas ng Mark TV. So sa video natin ngayon, ang content natin ngayon ay tungkol sa VPN. Matagal na kasi akong di nakakita ng VPN na nag-upload sa YouTube. Yan. Ang ibig ko sabihin, yung VPN dito sa Pinas kasi dati, nung nauso yung VPN noon, at saka unang pumasok sa VPN dati is nakaka-bypass ng internet, nakakapag-pre-internet. Yan yung pumasok sa isip ko dati. Nung 2000 ano yun, 17 nung nag-start akong magtrabaho sa mga cellphone dati sa Firefly Mobile. Yan, nagtrabaho dati sa Firefly Mobile diyan sa SMBF saka sa SM Bikutan. Yan yung unang pumasok ko sa VPN. Kaso nga lang, ang tanong ko ngayon is bakit wala nang nag-upload ng mga tutorial ng VPN sa YouTube? Yan, kung may makita ka man sa Facebook, siguro mga sinauna pa yung yan, kung makikita ka pa sa YouTube noon, mga sinauna na. Yan. So nag-search ako sa sa YouTube. So kahit mag-search ako ngayon, yan, mag-screen record muna ako. Screen record. Yan, so mag-search ako. Yung tanong ko rin dito sa thumbnail ko sa YouTube, dito sa video natin. So yun din yung itatanong ko dito. Wait lang ah. Baba ko lang yung microphone. Okay, so bakit wala ng VPN sa Pinas na gumagamit ng pre-internet or maka-bypass ng load promo. Ayan, so question mark, then search. Ayan, nilagay ko lang sa screen. So yan, wala nang lumalabas oh. Ayan, so wala na. Iba yun nandito eh. Hindi nila masagot yung tanong ko. So kumuha na lang ako ng video, ito na yun. Ang tanong ko dito, at saka yung pwede nyong may tanong, kasi alam ko sa inyo, naghahanap na rin kayo ng mga VPN para makapag-pre-internet. Yan. So, explain ko lang yung kinamulatan ko sa VPN dito sa Pinas. Kasi iba kasi yung VPN doon sa ibang bansa eh. Yan. So, dito na tayo sa Pinas. Nakilala ko yung VPN nung mayroong customer na bumili ng cellphone sa amin. Yan. Magaling din siya sa tech. Hindi ko alam, baka YouTuber na siya ngayon. Hindi ko na matandaan yung pangalan niya. Tapos may bumibili din ng cellphone sa amin na niro-root nila. Tapos ginagamitan din nila ng emulator. Yan. May mga ganong customer kami. Tapos doon ko rin nalaman sa isang customer namin yung pwedeng mabypass yung promo. Yan. Kalimutan ko yung mga pangalan ng VPN na yun. Yan. So yun. Yan. Tawag dyan. Yun. Nakalimutan ko na, no? Na pangalan ng mga VPN. Basta ang unang pumasok sa isip ko sa VPN is nakapag-bypass ng promo. Example, yung Sun Cellular noon. So yung TU150, tumatagal siya ng isang buwan. So ano lang siya, 200 ano ba yun, 200 text ba yun o 200 MB sa Facebook. Only Facebook pala siya, tapos 200 na text sa all network. Only Facebook lang siya. Tapos pag ginamitan mo siya ng VPN, yung mga VPN dito sa Pinas na nakabypass ng promo, yung niya, yung pang Facebook, ibabypass yun, magiging all site. Pwede ka na makapag-YouTube, makapag-Google, Wikipedia, makapag-download ng app sa Play Store, makapag-search sa Chrome, all site na nga. Yan yung maganda dati sa VPN on. Yan, 2017 din yun. Yun din yung binenta na yata yung Sun Smart. So yun. Yun. Tapos yun yun yung pagkaalam ko. Yan, so ngayon wala ng VPN. Mga APN na lang yung nag-upload ngayon, sila GCPH. Yan, tapos yung may isa pang bago. May isa pang bago eh, TrixPH. Si TrixPH ngayon na lang yan eh. Yan, malamang viewers din yan dati sa katulad ko na viewers din ako dati. Nanonood din ako ng mga tech na yan. Mga tungkol sa mga hacking na yan. Yan. Si GC page talaga yung sinusundan ko dati. So si TrixPage noon, siya yung sinusundan ko sa APN
Tapos sa VPN naman ay si JCPH kasi mahilig talaga siya mag-share ng mga VPN si JCPH. Yan. Kaso nga lang nakakalungkot kasi yung main channel niya is na-terminate. Na-terminate yung main channel niya. Yan. So ang duda ko doon is gawan ko lang siguro siya ng ng another video ng reaction. Basta na-terminate yung main channel niya. Iba na yung ginagamit niyang YouTube channel na yun. Ang ginagamit niya ngayon ay second account niya. Ayan. So balik tayo sa topic natin. So nasa VPN pa rin tayo, di tayo lumalayo So yan. Ngayon kasi magbibigay ako ng teorya. Magbibigay ako ng teorya kung bakit nawala yung VPN sa Pinas. Okay. Mag-start tayo dun sa paunti-unti. Una nung binili niya ni Smart si San, binili na, no? After nung binili ni Smart si San, nawawala na rin yung promo ni San, no? Nawala na rin yung T150. Yan, paunti-unti. Nawawala na. Tapos siyempre nahirapan na mag-bypass yung mga tao. Yan, so lumipat sila sa Smart on Talk and Text. So bypass na lang, wala na yung unli. Wala na yung free internet. Yan, swerte mo kung makapag-free internet ka. Yan, tapos nauso naman yung scam. Ito, theory ko lang to, baka mag-contra na naman dyan. Yan. Pero kung meron kayong alam, mag-comment na lang kayo dyan. Yan. Kasi dagdag info din yan eh. Yan. So yun nauso yung mga scam, text scam, yung mga pugo. Siyempre, gumawa ng way yung ISP natin. Yan, nagkaroon sila ng SIM registration. Ginaya na nila si Gomo. Yan, wala pang dito noon, wala pa. Smart, Sun, Talk and Text, Globe, TM. May Cherry SIM pa nga noon eh. Cherry SIM sa Kapamilya Mobile. Yung Kapamilya SIM, ABS-CBN SIM pala. Nawala na yun. Okay, tapos nawala na rin yung Cherry SIM, nawala na yun eh. Yun na, ginaya nila si Gomo, no? Nag-registered na rin sila. Ang maganda nga lang kasi sa SIM registration, kung nangi-scam ka, mabilis ka matitrace. Makipag-coordinate lang si NBI ISP, matitrace ka na, huli ka na. Kasi nangi-scam ka, tapos nakaregister yung SIM card mo, huli ka na. So yun, no? So yun, nag-SIM registration na. Ito nga lang yung nakakatakot dito. Once kasi dati kasi kapag nabablock ka sa VPN, nabablock yung SIM card mo. Ako ilang beses ako nablock dati SIM card. Gumagamit pa ako ng Sun Cellular dati. Once na mablock yung SIM card ko kasi dito kasi sa VPN dati noon, once na lumampas ka ng 2 gig a day, possible na i-block ka ni Sun. Yan. Or Globe or Smart, possible na i-block ka nila kasi na-trace nila na lumampas ka sa mismong load allocation mo eh. Lumampas ka eh. So naisip nila minandadaya. So ang gagawin nila is i-block ka nila. Do another SIM card na naman, dami kong SIM card no. Another SIM card na naman, no? Kasi ang ginagawa ko noon, gumagamit ako ng data monitoring. So hindi ko hinahayaan lumampas akong 2 gig. Hanggang 1.5 gig lang ako noon. Minsan nga nabablock pa ako noon, 1.5 gig. Yan, ang ginagawa ko lang, kahit naka-unli internet ako, ang ginagawa ko is tinitipid ko pa rin yung pag-consume para di ako mablock. Pero di may iwasan, mabablock ka pa rin. Yan. So ngayon, nag-registered na ng SIM card, tapos gumagamit ka pa ng VPN na may free o di kaya bypass na kung tinawagin. Once na mablock ka, tapos nag-registered ka ulit, bumili ka ulit ng SIM card, mahirapan ka na makapag-login. Yung iba nga di nakakapag-registered eh. Halimbawa ako, kunwari, gumamit ako ng VPN, bypass promo, tapos nablock yung SIM card ko, SIM registration na. Tapos, bumili ulit ako ng SIM card, nag-registered ulit ako. Lalabas ulit yung doon sa nila eh. Sa tawag doon, database nila. Oh, ito yung binlock natin kanina. Nag-register na naman. Hindi, i-block na natin to kasi baka mangbabypass na naman to ng promo. Hindi, mahirapan ka na. Mahirapan ka ng tawag dyan. Mahirapan ka na makapag-register. So yun ang kinatakot ng mga tao. Theory ko lang to ha. Kasi ako yun din ang kinatakot ko. Sabi ko,
gagamit ako ng VPN na nakakapag-bypass ng promo. Tapos pag na-block ako, hindi na ako makapag-register sa sunod. Kaya mula noon, tinigil ko na yung paggamit ng VPN. Yan, so APN na lang ako. APN, pero delikado din. Yan, so wala naman masyadong nabablock sa APN yung mga nakakapag-bypass, Saan ko ba kinukuha yung mga APN, VPN yan? KGCPH nga, tapos ang ibang mga ano dyan, mga gumagamit ng mga nagbablog ng VPN sa YouTube. Pero KGCPH lang talaga ako na nakasubaybay talaga kasi maganda siya magturo eh. So yun, doon na rin nagsiwalaan yung mga mga vlogger na nagpo-promote ng VPN na may pang-bypass saka may pang-hack. Doon na sila nagsiwalaan. Ang hinala ko is na-terminate din sila. Na-terminate sila kasi once kasi nagbablog ka ng pang-hack ng internet, basta makaka-agrabyado ka sa isang kumpanya, yan, kung gumagamit ka ng YouTube, monetize ka na, or hindi ka pa monetize na, terminate ka nyan. Eh, hindi ko na sila ngayon makita sa sa YouTube eh. Yung mga ganon. Ang nakikita ko na lang ngayon ay si JCPH, pero second account na. Wala na yung main account niya na nag-upload siya ng VPN. Wala na. So yun. Yun na, wala nung natanggal na yung ibang mga nagbablog tungkol sa VPN. Wala na rin nag-upload ng halimbawa, kunwari ako, nag-vlog ako ng VPN, pang-hack ng internet. Na-terminate yung channel ko. Kunwari lang tapos gumawa ulit ako ng channel. Hindi na ako mag-vlog ng VPN, ng pang-hack ng internet. Hindi na. Mag-vlog ako ng VPN siguro, pang-bypass na lang ng location, pang-encrypt ng IP address. Yan, yun na lang yung gagawin ko. Pero yung pang-bypass ng promo, pang-hack ng internet, nako, hindi na. Kasi isakripisyo mo yung YouTube channel mo na pinaghirapan mong pinaghirapan mong paggawa ng video, pinagpuyatan mo sa pag-edit. Yan. Kasi galing ka sa trabaho, pag-uwi mo sa bahay, gagawa ka ng video, i-edit mo pa yan. Tapos, dami ko pang correction gagawin dyan bago may upload. Yan. Yan yung mahirap dyan. Masasakripisyo yung channel mo dahil nag-upload ka ng isang video na magbabiral. Oo, malakas ang views ng video kapag VPN na only internet or bypass promo ang in-upload mo. Malakas yun, kaso nga lang, malalagay sa alanganin ang channel mo. Kasi pwede kang i-report ng mga ISP. Pwede kang i-report YouTube ng mga ISP. Ayan. So yun ang teorya ko Baka may iba pa kayong teorya dyan, mag-comment na lang kayo. Pero ako, yun ang teorya ko. Yun ang teorya ko Yan, so yun. Sa ngayon, hindi na ako kaya ko din naman mag-vlog ng APN, yung mga pampalakas ng internet. Kaso meron nang gumagawa. At saka mas magaling sila sa akin kaysa sa pero kaya ko rin naman yun. Yan, kasi meron naman ako pinagkukuha ng APN. Yan, so ginagamit ko lang sa sarili ko. Pero hindi ko na siya ginagamit ng pang-bypass. Ginagamit ko lang siya pang-mabilis lang ng internet. Okay, pero yung mga tawag dyan, yung mga pang-hack, hindi ko ginagawa. Hindi ko sila ginagaya. Yan. Yan. Sa ngayon, ang ginagamit kong APN ay kay Smart, Tokentex, Globe, Gomo, dito. Yan yung mga ginagamit ko. Mga mismong APN ng ISP. Kasi lagi yan namin maintain. Yan. Meron naman sa sa Google Play Store kung gusto mo maghanap ng APN na legit. Meron sa Play Store, search mo lang APN. Andun yung kala Smart Sun in Tokentex. Saka Gomo dito. Ay, yung Gomo kasi, Gomo, Globe din yun saka TM. Isa lang sila. Si Smart Sun in Tokentex, isa lang din. Si dito, isa lang din. So, tatlo lang ISP natin dito sa Pinas. Yan. So, yun lang yung theory ko. Kaya, kung maghanap ka ng VPN ngayon sa YouTube, so makakita ka na lang ng pang-encrypt ng IP address, tapos pang-bypass ng location. Yan. Pag yung tawag dito, yung firewall ng internet. Yan. Example, meron kang site na gustong puntahan, kaso nga lang is, pag pinuntahan mo, baka ma-hack ka, gumamit ka ng VPN. Hindi kaya,
Kung hindi ka makapag-access doon sa isang site na yon o di kaya app na yon, gamitan mo ng VPN na pwede doon. Example, magbigay ako ng pinakamabilisan ng sample. Kunwari kunwari nasa ko, ano ba maganda dito? China o Japan? Kunwari Japan, nasa Japan ako. Gusto ko manood ng YouTube kasi nakaban ang YouTube sa nakaban ang Google sa kung gusto kong gumamit ng Google, ito na lang. Kunwari gusto kong gumamit ng Google, tapos taga Japan ako. Nakaban ang Google sa Japan. Pero nasa Japan ako. Kunwari, dayo ako, pumunta ako sa Japan. Sanay akong gumamit ng Google. Hindi mo ma-access ang Google doon. Yan. So, gagamit ako ng VPN. Tapos, ang gagawin kong server ay pang Pinas, di kaya pang Amerika. Ma-access ko na yung Google. Yan. Yung mga may firewall lang, pwede mo siyang ma-access, gamitan mo ng VPN. Yan. Marami nang VPN dyan sa Play Store. Kaso nga lang, yung mga VPN na nakikita mo dyan is wala na yung gawang Pinoy. Yung mga pasaway. Mga pasaway na gumagamit ng hack o di kaya ng bypass na yan ng promo. Wala na. Ang mga gamit nyo lang siguro dyan, mga VPN sa ibang bansa. Yan. Marami din sa Play Store. Search mo lang VPN. Yan. So, ang pinakasakat na VPN dito ay si NordVPN. Yan. So, punta tayo sa Play Store. Google Play Store. Search natin dito is VPN. VPN. So, binakasakat dito ay yung si US Residential VPN, Rapid VPN, Turbo VPN, Thunder VPN, Secure VPN, Proton, pati si Opera Mini may VPN na rin, no? Si Warp. Ayan. NordVPN, Siphon Pro. Ayan, Siphon Pro, Brave VPN. May VPN na rin si Brave. Brave VPN, oo nga pala. Kung gusto mong gamit ng VPN, tapos walang ads, gamitin mo yung Brave browser kasi VPN din siya. Saka si ExpressVPN, TunnelBear, Surfshark, yan. Basta maraming VPN dito sa itong OpenVPN na to, hindi ko nga lang to kayang gamitin kasi kailangan pa to ng ng mga configuration, mga tawag doon, yung gagamit pa ng payload. Yan, gamitin nyo lang yung siguro yung VPN na pag dinownload mo, diretso gamit na. May mga free VPN naman dito. Yan. So yun lang, pahaba ng video natin, 18 minutes, magda 19 minutes na. And kung hindi ka pa nag-subscribe, mag-subscribe ka na sa akin channel, patapos ng video ko. Yan, kwentuhan lang yung ginawa ko. So hindi na ako magka-cut. Wala nang cut-cut ito. Yan, isakto ko lang sa 19 minutes. Okay, malapit na. 5 seconds. So this is Mark. I'll see you on my next video. Peace out.